Po linya ngayon si Secretary General po ng House of Representatives, si Ginoong Reginald Velasco. Good morning po, sir. Good morning, Ted Ah, Paidon. Apo, salamat sa inyo pong panahon, Sec Gen. Sir, so kahapon po officially tinanggap ninyo ito pong complaint na idinaan kay Congressman Percival Sendanya. Kahapon ho ba ito po inyo na kaagad na i-forward sa Office of the Speaker? Hindi pa po at pinag-aaralan pa po ng legal department namin yung final na complaint kung verified complaint po yan. Meaning po ng verified complaint ay ano pong ibig sabihin nun? In simple terms po, Sec Gen. Ibig sabihin po, may laman. Hindi po pwede kasing complaint lang Kailan reviewin po natin bago ko po i-refer kay House Speaker Martin Romualdez. Di ho ba, sir, when you say may laman, hindi ho ba ang ibig sabihin ng verified complaint ay kung ito po ay sinumpaan sa isa pong notary public? Ganun ho ba yun? At yung pong laman nito actually ay doon na pag-uusapan dapat mismo sa komite kung tatanggapin nga po ng Committee on Justice after the referral sa ng Committee on Rules? Opo, ang pinakamahalaga po kasi in-endorse yan yung complaint ng isang House member. Yun po nag-comply naman po si Congressman Percy Sendanya po ng Akbayan. In-endorse naman, nakita ko po, pinirmahan niya yung endorsement niya. So yung pong legal department, ang nire-review na lang po yung content impeachment complaint na hinahin kagabi po nila former Senator De Lima at mga kasama niya. Okay, opo. Sige po. So sir, ano ho ba ang proseso nito pagdaan po sa legal department ninyo? Meron ba silang takdang panahon doon para po pag-aralan itong binabanggit nyo na dapat nilang suriin and then ma-forward na po sa tanggapan ni Speaker for the corresponding referral sa Committee on Rules po para maisama na po sa order of business? Opo, madali lang naman po i-refer agad namin kay House Speaker. Tapos si House Speaker naman, kung sa tingin niya okay na po yung complaint, i-refer naman po niya sa Committee on Rules para ma-table na for plenary. Opo. Ang requirement po within 10 session days. Opo, within 10 session days. Sec Gen, hindi ho ba yung within 10 days na iyon, hindi nangangahulugan na uubusin mo yung 10 days? Kumbaga, sa loob ng 10 araw, dapat magawa po yon. Ano po? Opo, ibig sabihin po nun, yun yung maximum period. Pero yung 10 session days, iba po yun sa pagbilang sa araw. Ibig sabihin po, kung may session ang House of Representatives, yun po, bibilangin yun, 1. Tapos next session day, 2. Tapos another session day, 3. Kami po, ang session, like the Senate po, 3 days lang po per week. Oo nga po, Monday to Wednesday lang po ang inyo pong sesyon. Ano? Opo. Bagamat pwede, kung gugustuhin po ng liderato na magpatawag po ng karagdagang session days. Hindi po, hindi ganun kasimple po yun. Kailangan po may rason. Usually po, pagka may legislation na kailangan ipasa, certified urgent po ng presidente, at yan po ang magkakaroon kami ng special session together with the Senate. Opo. Kasi kailangan po ang concurrence ng Senate. Opo. Yung nga po. Sec Gen, ito pong sinasabi po na dapat ma-refer sa Rules Committee. Kung sakasakali po may session kayo today, may session pa rin po kayo bukas, pwede pong mangyari iyon na mai-refer na po ni Speaker sa Committee on Rules at kung sakasakali lang po, theoretically,
bukas Opo, pwede naman po. bukas maisama na po sa order of business yung pagbasa and the official endorsement sa Committee on Justice? Opo, pwede naman po. Technically, pwede naman po. Pero yun nga, kailangan may suporta ng speaker at saka members ng House of Rules, ng Committee on Rules po. May suporta po o hindi ho ba't ito ay pawang ministerial duty lamang of the speaker and the majority leader, Committee on Rules po, Chairman? Ministerial po, pero kailangan naman namin po tulungan yung Committee on Rules, no? Kaya nga po kung may basis po itong impeachment complaint, yun lang po ang rason kaya namin ipapasa po ito sa Committee on Rules together with the Speaker po. Medyo hindi ho klaro po, Sec. Diyan ang inyo pong audio. Ulit lang po. Opo. Kailangan po it fulfills po yung requirement, no, na compliant po with the form and substance ng complaint. So may initial review na pong gagawin ang Office of the Speaker bago po i-refer ito sa Committee on Rules. Yung Committee on Rules naman po, napakabilis nun eh. Isang meeting lang po nila, either face-to-face or Zoom. Pwede pong aprubahan yan, i-table na sa plenary, sama na po sa mga agenda items sa plenary. Pwede naman pong bilisan yan. Opo. Pero Sec Jen, can you educate us? Parang wala naman nakasaad doon sa rules ng House na yung Speaker's Office must determine the form and substance of the complaint, but purely ministerial referral po, and the appropriate body to decide whether it's sufficient in form and substance is the Committee on Justice. Opo, yun naman po. Pero siyempre po, ang duty po namin together with our speaker, reviewin na rin po yan bago namin refer sa kay speaker, and then the speaker will refer to the Committee on Rules. In fact, under our rules po, the speaker has 10 session days, no, to decide whether to refer it to the Committee on Rules or not, no? 10 session days po yun. Opo, sige po. So, ngayon po, Sec Jen, kung meron ho bang maghahain din po at meron din pong, kumbaga, mag-file ng complaint with the corresponding sponsorship or endorsement po ng House member at ito po ay verified complaint, will that create meron ng komplikasyon kung meron pang susunod na maghahain o okay lang po yun, Sec Jen? Okay lang po yun kasi hindi pa naman muna determine na ito pong pinail kahapon nila former Senator De Lima ay talaga ng complaint, no? Ang magde-decide po niyan yung House leadership eh. Pero hindi po ba pwedeng Opo, hindi po ba pwedeng ganun ho ba 'yon? May nag-file kahapon, assuming po na verified complaint 'yon at pumasa po ang inyong mga preliminary test. Hindi na ba pwedeng meron pang isa mag-complain para po kumbaga pagsamahin na lang yung complaint kung sakasakali po, o paano po 'yon? I-refer po yan nga sa House leadership through the Committee on Rules, no? Sila po ang mag-decide kung alin sa kanila or i-consolidate ang magiging impeachment complaint. Kasi po, isa lang ho ang pwede. Tapos may 1 year Yes, sir. period. Yes, sir. Opo. Sir, yung bang bilang ng commencement no 1 year period, kailan nagsisimula? From the time it's endorsed by the Congress, no, or rejected by Congress, by House of Representatives.
when you say House of Representatives, ano yan? Sa plenaryo na deliberasyon Committee o on Justice upon po. receipt of the Secretary's office? Paano po? Pagka na-refer na po sa Committee on Justice, Okay. So Ito po meaning, yung opo. Yeah. So meaning po, Secgen, meaning itong naihain kahapon, hindi pa ito considered officially Hindi. na first complaint kasi nga po dapat hintayin muna na mai-refer at mai-agenda ng Committee on Justice. opo. Ma-refer sa Committee on Justice. That's it. Okay, thank you. So, Secgen, ito pong calendar ninyo, ang inyo pong last session day ay December 18 at ang balik po ninyo ay sa Enero at 13 na? Yes po. Okay, and then that will be until February 7. It's 12 plenary session days, right? Opo, yun lang po. Okay, and then pagkatapos... Tapos po, babalik kami po after the election. Yes, sir. Opo. Pero sandali lang po yun, mga isang buwan din. Okay. Sige po. Salamat po na marami, Secgen, sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa. Thank you po. Salamat po, Secgen. Thank you. Maraming salamat po at mabuhay ka, Ted Filon. Opo. Salamat po na marami. Thank you.